Amen. Okay, mga kapatid, atin pong magandang maunawaan na ang Biblia po sa katotohanan ay masasabi po nating naglalaman ng mga paalala at babala po ng ating Panginoon. Hindi po para hadlangan po tayo sa ating pong kasiyahan, kundi para protektahan po tayo sa ating pong buhay. So mga kapatid, ang ating pong Diyos sa katotohanan ay nagmamahal sa bawat isa po sa atin. At yun ang reason kung bakit may mga pagkakataon na siya po ay nagbibigay ng tinatawag na babala. Hindi lamang po paalala, kundi babala. Kaya po, katulad ng talata pong ito, makikita nyo po, nasa sulat po ng Hebrews chapter 3 verse number 12. Dito po sa talata ng Hebrews chapter 3 verse number 12. Ang sabi po, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. So, ngayon po ang ating pag-uusapan at ang pag-aaralan, kagaya ng nabanggit ko po sa Bible, tinuturo po sa atin ang mga nararapat, pero tinuturo din po sa atin ang hindi marapat. So, kaya let me share with you this morning the message of the Lord entitled, Please Don't. Please don't. Okay? Pakiusap po, huwag. Ilang mga bagay po ang bibigyan pansin po natin sa ating pag-aaral na ang pinaka-konsepto po, ito po yung huwag na huwag nating gagawin. Particularly sa atin pong Panginoon. Yes. So, ngayong umaga, please listen very carefully and allow the Holy Spirit to work in your heart, and then maganda po na bukas ang isip, ang pandinig, ang puso, ang pagkatao upang tayo po ay mapagpala. So, please don't. Ito po mga kapatid ay maikukonsider po nating warning. Ito po ay babala mga kapatid. So, yun ang gusto kong maunawaan po natin na sa Biblia marami pong babala. Sa Biblia po ay hindi po pwedeng isa-isang tabi po natin ang mga babala ng Biblia. So, yun pala ang magandang title din, babala ng Biblia. Yes. I remember kapag ka po may mga nakikita tayo, di po ba, ng mga warning sign. Kadalasan po ang dahilan dahil hazardous, di ba, dangerous. So, mapanganib, kaya po nagbibigay po ng babala. And I believe the same thing is true in the Bible, na may mga warning sapagkat delikado. Warning sapagkat hindi makakabuti sa atin. Mapapasama po tayo. Okay, the first word in our text is the word take heed. Diba? Ito po ay kasing kahulugan ng salitang beware. And again, ang salitang ito ay pagbibigay babala sapagkat kapag hindi po natin pinansin, tayo po ay mapapasama. Ang teksto po natin, very clear. Ito po ay pumapatungkol doon sa naging kalagayan po ng mga Israelites na ginamit na example ng writer to serve as a warning sa mga kanyang sinulatan. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Naranasan nyo na po ba na binigyan kayo ng warning tapos hindi nyo po pinakinggan? Ngayon, later on, na-realize nyo, kaya pala ako binigyan ng babala, kaya pala ako sinabihan. Pero ang problema, hindi ba, na naranasan na natin yung hindi po magandang resulta. So, kaya wag na wag po natin, mga kapatid, i-ignore ang mga babala ng Diyos sa kanyang salita. So, please don't. Please don't. Para po mas maintindihan nyo po ako, dito po sa Hebrews chapter 3, ang konteksto ay yung pong malungkot na nangyari po sa Israelites. Na sila po ay hindi nakapasok sa promised land. Sila po ay hindi nakaentrada sa lupang ipinangako ng Panginoon sa kanila. At ang dahilan ay ang hindi po pagbibigay pansin sa tinatawag nating babalang ito. Kaya ginamit na example ng writer
yung karanasan ng Israelites upang tayo po ay turuan, upang tayo po ay palalahanan. Kaya nga, ang pakiusap, please don't. Okay, please don't. Number one, please don't doubt the Lord. Don't doubt the Lord. Huwag nating pag-alinlanganan ang Panginoon. Okay, so please don't get me wrong. Ang Diyos po, napaparalyze natin sa ganyang pamamaraan. Yung bang hindi siya mag-ooperate, hindi siya gagawa kapag hindi mo pinagtiwalaan ang Diyos. Okay? So, ito pong statement na ito ay nasa konteksto po ng kanyang masasabi po nating disenyo. Kung paano po dinesign ng Panginoon ang kanyang pag-ooperate sa buhay ng mga mananampalataya. Ang gusto po ng Panginoon, siya'y gagawa sa idea ng iyong pagtitiwala. Kayang gawin ng Diyos ang lahat, okay? Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay, pero tandaan niyo po, meron siyang sistema. At ito ay kinakailangan na nakatungtong sa pananampalataya. Okay? Ganito po ang ibig kong sabihin. Hebrews chapter 11 and verse number 6. So, wala pong makakaparalyze sa Diyos, ha? Kailangan po, kunin natin yung concept na sinasabi ko po. Na kahit gustuhin ng Diyos na gumawa, hindi siya makagagawa sa iyo kung di ka matututong magtiwala sa Kanya. Sa Hebrews chapter 11, verse number 6, ang sabi po ng Bible, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Mga kapatid, ang isang bagay po na gusto kong ipaalam sa inyo, ayon na rin sa konsepto. Hindi ba malinaw na ang promised land para sa bayan ng Panginoon? Okay? Ano man ang tao, kaya naman ng Diyos na dalhin sila sa promised land. Pero sa naging disenyo ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, kailangan na magtiwala ang bayan niya sa Kanya. Ganon din po sa atin. Kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero ang Diyos ay nagbigay ng requirement na kinakailangan siya ay pagtiwalaan po natin. But without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Kailangan po, panampalatayanan po natin ang ating Panginoon. We need to trust His promises, we need to trust His providence, and even His perfect timing. Diba? Sa usapang pagtitiwala o pananampalataya sa Diyos, ito po ay napapaloob, kinapapalooban ng tiwala sa Kanyang pangako, na kapag pinangako ng Panginoon, all the promises of God in Him are yea, in Him are amen. Pagpangako ng Diyos, tutuparin niya yan. Kaya kung hindi dapat, kung merong hindi dapat, yung pagdudahan mo ang Diyos sa Kanyang pangako. Kasi sa totoo lang po, faithful ang Diyos na nangako. Hindi siya katulad ng tao. Ang problema po, yung mga tao nga, pinagtitiwalaan mo. Yung mga tao nga, di ba, kadalasan, kapag ka sinabi sa iyo, pinangahawakan mo. Tapos sa kahulihan, iiyak tayo. Sa kahulihan, sasama loob natin, madidisappoint tayo. Bakit? Kasi hindi tumupad sa pangako. At ang nagiging biro pa nga ngayon, kapag kami mga nangako at hindi natupad, ang nagiging biro pa ngayon, ano ka ba naman? Nangako na ako sa iyo, gusto mo, tuparin ko pa. Mga kapatid, alam nyo po, ang dapat, kaakibat ng pangako ay ang pagtupad. At yun po ang malaking blessing na ang Diyos natin ay Diyos na totoo sa Kanyang pangako. He is always true to His promises. Kaya lang may mga pagkakataon po na nahahadlangan at ang problema nga po kasi yung pag-aalinlangan. Kaya please don't doubt the Lord. Huwag mo siyang pagdudahan. Trust His promises. Okay? Trust His providence. Mga kapatid, sa lahat ng bagay at lahat ng bagay sa Diyos, pwede mong panghawakan, pwede mong pagkatiwalaan. Okay? Lalo na yung Kanyang perfect timing. Minsan kasi kapag medyo nainip tayo, parang duda tayo. Naku, di na ibibigay ng Panginoon. Diba? How many times na nangyari po sa atin yan? How many times na sa buhay po natin nangyari
na sa ating pong pag-aalinlangan, sa ating pong pagdududa sa Diyos, hindi na po tayo nagpatuloy. Ang problema po, ang hinahanap lang pala ng Diyos, ang pagtitiwalaan natin, yung kanyang timing. Madalas pa naman sinasabi natin that God made all things beautiful in His time. Di ba? So, naginawa ng Diyos ang lahat ng bagay na maganda sa kanyang panahon. So, dapat, ang pagkaalam natin sa talatang yan, ang magdala sa atin sa pagtitiwala na ang Diyos ang nakakaalam kung kailan. Kailan yung tamang panahon. Di ba? Young ladies, wag po yung edad ninyo ang maging batayan para sabihin yung late na. Mga kapatid, just trust the Lord na ibibigay niya sa tamang panahon. Ibibigay niya ang tamang tao, sa tamang panahon, sa kanyang mabuting kalooban. So mga kapatid, napakahalaga po ng pagtitiwala sa Diyos. Siguro po, magandang basahin po natin ang ilang mga talata sa Bible tulad ng sinabi po sa Romans chapter 4. Yan, Romans chapter 4. Mga kapatid, ang sabi po ng verse number 20, Romans chapter 4 and verse number 20. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Isa sa example po na makikita po natin ito. Kasi ang pananampalataya po, ang nakikita niya yung kakayahan ng Diyos. Samantalang sa pag-aalinlangan po, mga kapatid, ang nakikita natin yung impossibility, yung difficulty, di ba? Ganun po eh. Ang problema kadalasan sa mga Kristiyano, di ba? Lalapit sa Diyos, pero ang batayan yung nakikita. Ang pananampalataya po'y hindi nakatungtong at hindi nakadepende sa nakikita. Mga kapatid, ang pananampalataya po ay nakatingin sa kakayahan ng Diyos, sa magagawa ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa kagalingan ng Panginoon. Ang ibig sabihin, pagka sinabing pananampalataya, kung pagtingin man ang pag-uusapan natin, ang pananampalataya nakatingin sa Diyos, nakatingin sa magagawa ng Diyos, nakatingin sa kakayahan ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, nakakalakas ng loob pag sa Diyos tayo nakatingin. Amen po ba? Nakakapanatag ng kalooban kapag sa Diyos tayo nakatingin. Mga kapatid, mga minamahal, ang problema po, pagka ang mata mo, naisentro mo na doon po sa imposible. Pag naisentro mo na doon sa ang hirap. Pag naisentro mo na doon sa komplikasyon, mga kapatid, anuman ang sitwasyon, anuman ang komplikasyon, ang pagtitiwala sa Panginoon ang tanging solusyon. Amen? Yes. Ano man po, gaano man kahirap. Remember one of my messages? The God of the impossibility. What is impossible for man is possible with God. Mga kapatid, ang laki-laki ng nawawala sa atin dahil sa hindi natin pagtitiwala sa Diyos. Maraming bagay na hindi po tayo na-enjoy. At ito na nga po, yung mismong eksaktong ginamit na example ng writer, ang po pwede nating kakitaan ng napakalaking lesson that because of their doubt, because they doubted the Lord, imagine para sa kanila yung pong promised land, but they did not enjoy. Diba? Hindi nga sila nakapasok, mga kapatid. Sa Bible po, tiniyak na po na wag hong umasa na tatanggap sa Diyos. Halimbawa, nagpe-pray ka, tapos nag-aalinlangan ka sa Panginoon, diniretsa na tayo ng Bible. Huwag mong isipin na tatanggap ka pa. Huwag mong isipin na makakamtan mo ang gusto mo kung pinagdududahan natin ng Panginoon. James 1:6, but let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. So, i-evaluate nyo po. Yung mga bagay na gusto mo, na hiningi mo, na ipinanalangin mo, ano ba talaga ang dahilan kung ba't di mo na-enjoy? Kung ba't di mo natanggap? May problema po ba sa Diyos? Definitely, wala. Ano po ang problema? Hindi ba nagdalawang isip ka? Hindi po ba nag-alinlangan po tayo? Nagkaroon tayo ng ganun thinking. Ibibigay pa kaya ng Panginoon? Talaga kayang maibibigay niya sa akin? So, kung ganun daw po ang takbo ng ating pag-iisip, ang sabi malinaw, for let not that man think that he shall receive anything of the Lord.
Huwag daw pong isipin ng tao na nagdadalawang isip, sa madaling salita, nagdududa sa Panginoon. Huwag niyang isipin na tatanggapin niya ang kanyang hinihingi sa Diyos. Mga kapatid, lumalabas po sa akin na requirement po ng Panginoon ang pananampalataya. For he that cometh to God must believe. Please, pansinin po natin, sino man daw po na lalapit sa Diyos must believe that He is. Hindi nga sinabing dapat magtiwalang ibibigay. Ang linaw po, pag lalapit ka sa Diyos, kinakailangan nagtitiwala kang siya nga. Amen? That He is. And that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Sayang po ang pagluhod kung walang pananampalataya. Sayang po ang oras na ginugol para tumawag sa Diyos kung may pag-aalinlangan. Mga kapatid, isang napakalinaw na requirement ng paglapit sa Diyos ay ang pananampalataya. So please, don't doubt the Lord. Huwag nating pag-alinlanganan ng Panginoon. Meron po akong isang simple logic na sinasabi ko po, nakakalungkot isipin ito. Ano po yan? Na tayong tao, pag nakaranas tayo, na ayaw tayong pagtiwalaan, duda ka sa akin? Di ba? Minsan, ganun po tayo Umamin tayo mga kapatid. May mga pagkakataon po na talagang para sa iyo, hurting, na ang pakiramdam mo, teka, parang wala kang tiwala sa akin So, nandoon ang heavy drama kapag ang pakiramdam mo, pinagdudahan ka. Pero ang tanong, sino po ba tayo para talaga umasa na lubos na magtitiwala ang tao sa atin? Gaano kadalas na po ba tayo nabigo? Gaano kadalas na po ba tayong sumira? At sino po ba tayo para talaga panampalatayanan o pagtiwalaan? But again, tayong tao nasasaktan kapag po tayo pinagdududahan. Samantalang alam naman natin na hindi naman talaga pwedeng panghawakan ng tao. Sabi nga po ng Bible, di po ba? Every man, sabi? Let God be true and every man a liar. So, ako, ikaw, na tao, kapag ka nakaramdam na pinagdudahan, nasasaktan. Samantalang limitado po tayo, samantalang hindi naman natin talaga kaya ang lahat. Iisip ko po, ako at ikaw, na kung tutuusin, pwede naman talagang hindi ka tiwa-tiwala, pero nasasaktan pagka hindi pinagtiwalaan at pinagdudahan. Tapos itong Diyos, hindi ba natin naisip, mas hurting sa Kanya because God is always true to His words and reliable. Pero pinagdududahan. Kaya, huwag niyong sasabihin hindi kayo pinalalahanan. Ang unang paalala na sa atin at babala sa atin, please don't. Please don't doubt the Lord. Amen? Huwag nating pagdudahan ang Panginoon. Nasasaktan po siya. So yun na yung pangalawang puntos natin. Please, don't displease the Lord. Please, don't displease the Lord. Kung meron tayong pasasamain ng loob, wag po ang Panginoon. Kung meron po tayong masasabi nating i-displease, wag sana ang Panginoon. Dapat ang pinakamatinding goal natin is to always please the Lord. Actually, pasok pa rin po sa Hebrews chapter 11 di po ba? Mga kapatid, ang sabi po ng Hebrews chapter 11, malinaw po yon sa verse number 6, but without faith, it is impossible to please God. Balikan niyo po yung teksto natin, Hebrews chapter 12. Kung kayo po'y nakakasunod, sa Hebrews chapter 3, verse number 12, Hebrews chapter 3, verse number 12, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, diba? In departing from the living God. So, dito po, makikita nyo na sila po, mga kapatid, ay kinakitaan ng masamang puso ng pag-aalinlangan. Mga kapatid, nung sabihin po dito sa Hebrews chapter 3, ang problema po ng Israelites, ano po ang sinasabi? Na ginigrib nila ang Panginoon. Magandang bagay po ito na mapansin po natin. 'Di ba? Hebrews chapter 3,
Mga kapatid, tingnan niyo po ang sabi rito na talagang sumasama ang loob ng Panginoon at iyan po ay hindi dapat mangyari mga kapatid na talagang i-grieve natin ang Panginoon sa ating pong katigasan ng puso, sa ating pong kawalan ng pagtitiwala sapagkat hindi po natutuwa ang Panginoon. Verse number 10, Hebrews chapter 3 and verse number 10. Ang sabi po, wherefore I was grieved with that generation. 'Di ba? Ang ibig sabihin, talagang napasakit nila ang kalooban ng Panginoon. Nag-grieve ang Panginoon. Mga kapatid, kung meron tayong dapat pakaiingatan, ito po ay ang mapighati natin, ang banal na spirito in particular, ito po yung mapasama natin ang kalooban ng Diyos. Sabi ko kanina sa example ko, tayong tao sumisira, bumibigo sa ating mga pangako, at maraming pagkakataonan nangyari yan. Pero, di ba, halimbawa po, ito, bagamat hindi ko po ito isinasadya sa inyo, pero ito po yung isang senaryo. Minsan, lalapit ka sa tao, pahiramin mo naman ako. Tapos, hindi ka pinahiram. Kala mo namang hindi babayaran. Di ba? Minsan, ganun po yung, para ko namang walang tiwala sa akin na ibabalik ko sa iyo. Samantalang marami naman pong eksena at maraming pangyayaring ganun po ang naganap. Di ba? Na nagkahiraman, hindi na po nagkabayaran. Pero sumasama ang loob pagka ang pakiramdam mo, pinagdududahan ka na kung babayaran mo ba o hindi. So, ang point ko lang po, tayo kung tutuusin, sumasablay pero nasasaktan kapag ka pinagdududahan, samantalang ang Diyos hindi sumisira, hindi sumasablay, hindi malilimitahan sa kakayahan, totoo sa kanyang mga pangako, tapos pagdududahan. Ang Diyos na napakarami ng pinatunayan, tapos pinagdududahan. Kaya mga kapatid, please, don't displease the Lord. Ang ating pong dapat goal is to always please God sa ating pong mga buhay. Ang sabi nga po ng Colossians chapter 1 and verse number 10, ito po ang sabi ng talata, that he might walk worthy of the Lord unto all pleasing. Diba? That he might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Mga kapatid, ang ating dapat lakad bilang Kristiyano ay ang lakad na nakapupuri at para sa kapurihan ng ating Panginoon. So, don't displease the Lord. Let us walk obediently. Let us walk faithfully. Let us walk honestly, mga kapatid. Napakaganda at napakahalaga na ito po ay ating mabigyang pansin. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. So, binubuksan ko po yung ating pong mga talata para sa ating pong pag-aaral. Ang sabi po ng verse number 9, wherefore we labor that whether present or absent we may be accepted of Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the thing done in his body according to that he has done, whether it be good or bad. So kumbaga, it is good to have that mind. It is good to have that intention. It is good to have that desire. It is good to have that mentality na sa anumang kalagayan, ang takbo ng isip mo ay ang tanggapin ka ng Panginoon. Mga kapatid, please don't displease the Lord. Please don't. Okay? Please don't. Don't doubt the Lord. Don't displease the Lord. And please, don't depart from the Lord. Wag tayong hihiwalay sa Panginoon. So, ito po yung tinatawag nating spiritual drifting, mga kapatid. At nagsisimula po yan, doon na nga sa idea na hindi ka nagtitiwala sa Kanya, wala ka ng pagpapahalaga sa pwedeng maramdaman niya. Kaya nga, ito po yung eksaktong sinabi ng talata, di ba? Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Kung mag-i-evaluate po tayo sa buhay po natin, ano po ang isang nakakalungkot na katotohanan? Ang nakakalungkot na katotohanan, mga kapatid, alam niyo po kung ano,
Yung bang bakit ang dali-dali sa marami na humakbang palayo sa Diyos. Samantalang kung ang ating pong bibigyang pansin ay ang makadiyos na kaisipan sa lahat ng sitwasyon sa buhay, ang pinakamagandang magagawa po natin ay ang lumapit po tayo sa Diyos. Katulad po ng message natin kahapon, mga taga-Living Water, di po ba? Malinaw po yun. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Yung idea pong come boldly, ibig sabihin nun, with confidence. Diba? Courageously and with confidence. Tayo'y lumapit ng buong pagkakatiwala sa Diyos. So, pasok pa rin sa concept natin na wala dapat pag-aalinlangan. Let us therefore come boldly. After nabanggitin ng ating Panginoon, mapangahawakan, siya yung ating maaasahan. Kaya sabi, let us therefore come boldly. Ang pinaka-context, ang linaw, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all point tempted like as we are, yet without sin. Ibig sabihin, pinresent po ng writer ng Hebrew that God is reliable. Kaya ang pinakamagandang magagawa mo, lapitan mo siya. At paglalapit ka sa Kanya, dapat sa pananampalataya. Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So kaya ang tama, mga kapatid, sa anumang sitwasyon ng buhay, ang isa sa hindi mo dapat option ay yung paglayo. Ialis mo sa option mo yung pagtalikod at paglayo sapagkat ang pagtalikod at paglayo ay pagpapalala ng ating pong sitwasyon. Because God is always the solution sa ating pong mga hindi magagandang sitwasyon. Ano man ang problema po natin, ang Diyos ang po pwede nating lapitan. In all circumstances, in all situations in life, whether in times of like pain, 'di ba? Sa difficulties, siya po ang po pwede nating lapitan. Kaya dapat ang isang Kristiyano, ialis niya sa option niya yung paglayo, yung pagtalikod. Dapat sa lahat ng sitwasyon sa buhay, bago ang kahit sino. Actually po, na-point out ko po ng isa sa karakter ng Diyos, jealous God. Kaya pagka may problema ka na iba ang naiuna mong iniisip, po pwedeng maging dahilan ng paninibugho ng Panginoon sa iyo. Why? Because ang dapat unang pumapasok sa isip natin ay ang mapangahawakan at ang mapagkakatiwalaan. Yan po ay ang ating Panginoon. Amen? So, do not depart from the Lord. Itong problema po nila, because of their evil heart of unbelief, sila po'y humiwalay sa Diyos. Sila po'y lumayo sa Diyos. So, ang paglihis, delikado po yan. Mga kapatid, we must guard our heart. We need to grow in the grace of God. At dapat to, lagi tayong sumasama sa mga kapwa natin mananampalataya. Gather with God's people, grow in grace, mga kapatid, guard your heart, sapagkat ang babantayan natin talaga ay yung makapasok ang pag-aalinlangan sa Diyos na kahit kailan ay hindi sumisira sa kanyang pangako. Kaya mga kapatid, mga minamahal, importante po na ang ating pong paalalang ito ay mabigyan natin ng pansin. Nagtampo ka sa tao, huwag ka sa Diyos lalayo. Nagkaproblema ka, huwag kang magtatampo sa Diyos. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, huwag na sa Diyos ka pa magkakadeferensya. Ang lalayo sa Diyos, hindi mapapainam. Pero ang lalapit sa Diyos, tinitiyak po natin, 'di ba? Na sila po ang mapapabuti. May sinabi po ang Biblia, 'di ba, sa Psalms, Lord, they that are far from thee shall perish. Remember that? Siguro basahin po natin. Meron po akong talatang naalala. Psalm chapter 73. Gusto ko lang pong tiyakin kasi ayoko po bibigay ng verse ng yung two last verses po doon sa Psalm 73. Kita nyo? Tama po ako. Ang sabi po, verse number 27, Psalm 73. Ang konteksto po nito kay Asaph. Okay?
Nung pong si Asaph ay nagkaroon ng paninibugho sa mga masasama, sa kanilang kalayaan, nagagawa ang lahat ng kanilang gusto. Yun po yun. Yun ang context po nito. Ang sabi po ng verse number 27, kasi na-realize niya na mali yung ganung takbo ng isip niya. Na-realize niya na talagang para siyang unbeliever doon sa naging takbo ng isip niya. Pero ang sabi po ng Psalm 73 verses 27 and 28, For lo, they that are far from thee shall perish. Thou hast destroyed them, all them that go a-whoring from thee. But it is good for me to draw near unto God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. So nakita nyo po, sa realization, ang tama talaga, pagka ikaw ay naguguluhan, pagka ikaw ay nabibigatan, kapag ka dumarating ka doon sa point na ang takbo ng isip mo ay lihis, liko, yan po mga kapatid, ang solusyon dyan, lapit sa Diyos, hindi layo. Hirap na hirap ka sa sitwasyon mo. Hindi ba pagka hirap na hirap ka, ang kailangan mo tulong. Kapag ka mabigat ang sitwasyon, kailangan mo yung may kakayahan na talagang matulungan ka sa sitwasyon. O, ang tanong ko po sa inyo, sino yung po pwede nating laging asahan? Sino po ba talaga yung po pwedeng pagkatiwalaan? Hindi po ba ang Panginoon? O, pero kung ang Panginoon na mapangahawakan, mapagkakatiwalaan, na makapangyarihan na subok, kung ang Panginoon lalayuan mo, anong aasahan po natin? Mga kapatid, mga minamahal, please don't depart from the Lord. Huwag na huwag kang lalayo sa Panginoon. Yan po ang ating pong warning sa bawat isa. Please don't. Please don't doubt the Lord. Please don't displease the Lord. Please don't depart from the Lord, mga kapatid. And last but not the least, please don't disregard the Lord. Dito po nagsisimula yan pagka ikaw ini-ignore mo ang salita ng Diyos. Kapag ka nagsalita ang Panginoon, dinisregard natin. Kapag kami inutos ang Diyos, dinisregard natin. Yan po mga kapatid, delikado po yan. Matuto tayong irespeto ang ating pong Panginoon at ang kanyang salita. Respect His authority. Always receive His instruction, mga kapatid, and please respond with obedience. Every time na nakinig ka ng preaching, yun ang problema eh. Puno tayo ng preaching. May araw-araw pa tayong almusal ng salita ng Panginoon. Ano na lang ang kulang? Diba? Please don't disregard. Please don't disobey the Lord. Huwag natin siyang i-ignore. Huwag po natin siyang susuwayin. Yun po, mga kapatid, pag-isahin na lang po natin to. Please don't disregard the Lord. Please don't disobey the Lord. Let us learn to respect His authority, mga kapatid, and to receive every instruction na ibinibigay niya sa kanyang salita. At tayo po ay mag-respond ng meron pong pagsunod sa kanya pong sinabi. Even sa reality of life, yung mga anak na masuwayin sa kanilang magulang, ano po ang nakikita nating outcome? Diba? Ang nakikita nating kalalabasan, mga kapatid. Kapag ka ang magulang sinusuway natin, napapariwara tayo, napapasama tayo. Mga kapatid, heto na naman po, gagamitin kong illustration. Ang magulang na nagkukulang, pero ang tinatakbo ng isip, ikabubuti ng anak. Pero tingnan nyo po, yun lang pong mga magulang natin, pag sinusuway natin, hindi po maganda ang kinakalabasan. How much more kung ang Diyos susuwayin natin? Mga kapatid, lagi po nating makita ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos, na ang susi ng pagpapala ay ang pagsunod sa Diyos. Ang susi ng tagumpay ay ang pagsunod sa Diyos. Huwag na huwag po nating babaliwalain ang Diyos at ang kanyang salita. Mula pa sa pauna, mga kapatid, sinugo na ng Panginoon si Moses to give the message and to give the instruction of God to them. Pero again and again, itong mga Israelites, ang tigas talaga ng ulo, mga kapatid. Sa maraming pagkakataon, nakita na nila na pag lumilihi sila, na pag sumusuway sila, kung anong ibinubunga. And yet, nahandoon pa rin ang pagdidisregard nila at ang pagsuway po nila. Tayo po sa buhay natin, mga kapatid, isipin po ninyo ito.
Ano po ba ang nasa isip ng Panginoon para sa bawat isa? Diba? Sa bayan niya, ang linaw eh. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Ang talatang yan nagpapakita na kung ang pag-uusapan lang din, kapakanan ko, kapakanan mo, kapakanan ng bawat mga Kristiyano, ang ganda po ng plano ng Diyos sa buhay natin. Pero siyempre po, kahit may plano ang Diyos sa buhay natin, meron pong human accountability. At ang human accountability, ito po ay nasa magiging pagsunod at pagsuway po natin. Kaya nga tingnan nyo po, blessing if you obey. Okay? But curse if you will not obey. So may option ka eh. Meron kang choice. Gagamitin mo ng tama ang choice mo. Pero alam nyo po ba, sino po ba ang pipili sa Diyos? Eh di siyempre po, yung nagtitiwala sa Diyos. Di ba? Yun talagang ang gusto, malugod ang Panginoon. At yun talagang yayakap at lalapit at kakapit sa Diyos. Na hindi po i-disregard kung ano po ang sinabi ng Diyos. Yung susunod sa kung ano po ang kalooban ng Diyos. Kaya pansinin niyo po yung mga Kristiyano na ini-enjoy po nila ang pagsunod sa Diyos. Diba? Yun talagang masasabi nating faithfully, sila po'y sumusunod sa Panginoon. Diba sabi ng Bible, a faithful man shall abound with blessing? Yes. Don't you ever disobey the Lord. Kung may susuwayin ka, wag ang Diyos. Kung may i-disregard ka, wag ang Diyos. Kung may lalayuan ka, wag ang Diyos. Kung merong i-displease ka, wag ang Diyos. Kung may pag-aalinlanganan ka, wag ang Diyos. Please don't. Please don't doubt the Lord. Please don't displease the Lord. Please don't depart from the Lord. Please don't disregard and disobey the Lord. Wag na wag, mga kapatid. Kaya tingnan nyo po, sa konteksto po ng ating pong mensahe ngayon sa Hebrews chapter 3. Gusto ko po kasing eksaktong makita nyo po. Ang sabi po mga kapatid, ang problema po, tigas ng puso. At yan, mga Kristiyano, paalala sa inyo to. Pagka wala ka ng ginawa, kundi i-ignore ang mensahe. Minsan po, yan ang problema. Ang natutunan lang natin, umattend. Pero mahalaga po mga kapatid na sa pag-attend, makinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya pansinin nyo, bakit tayo naglalagay ng disiplina? Na kapag ka-service, wala mo ng cellphone. Diba? Wala mo ng cellphone. Yan po, simpleng instruction po yan para po hindi mahadlangan at yung focus mo, maitutok mo talaga sa pakikinig. Diba? Isipin nyo, isang oras at kalahati o 2 oras lang po tayo sa church. Hindi pa natin matiis na hindi magse-cellphone. Mga kapatid, anong makukuha mong message sa cellphone? At anong message ang makukuha mo sa simbahan, sa pangangaral? So, yun ang dahilan. Huwag po nating idisrespeto ang pangungusap ng Panginoon. Nagsasalita ang Panginoon. Every preaching po yan. It is not the speaker. It is not the preacher. It is the Lord. Because the preacher is using God's word, sharing God's word to us. Though don't you ever ignore that. Wag na wag. Diba? Sanayin po natin yung sarili natin. Pag nakinig tayo sa preaching, wag ka lang lalapit sa altar. Diba? Kasi nagiging gawin na lang po minsan yung paglapit sa altar. Please don't get me wrong. Hindi ko sinasabing ang lumalapit sa altar hindi tama. In fact, ang gusto nga natin, matapos ang mensahe, matuto tayong magresponde. Pero mga kapatid, yung pagsasabi ng amen while listening to the preaching is just one way ng pag-ayon sa salita ng Panginoon. Diba? Pero ang pinaka-the best na response, yung amen po, that is actually a good response to the message. But the deeper response, mga kapatid, to the message is not just the amen, but the application. The application. Mga kapatid, it is good to develop the attitude of always agreeing to the message. Kung ano yung sinasabi ng mensahe. Kaya yun ang tama. Sa service, disiplinahin natin sarili natin. Diba? Huwag tayo maging passive na listener. Matuto po tayo mag-respond. Kung naniniwala kayo at kaayon tayo sa mensahe, edi
mag-respond tayo. Amen. That's right. That's the word of God. Agree. Yun po ang ibig nating sabihin. Pero wag po amen tayo ng amen sa preaching. 'Di ba? Tapos, hindi naman makikita yung aplikasyon sa buhay. Make sure na kapag lumapit ka sa altar, you really mean it. Ibig sabihin, you are ready na i-apply mo kung ano yung napakinggan mo. 'Di ba? So, napakahalaga po na ating sundin lagi ang Panginoon. So, tingnan nyo pong muli, mga kapatid, dito po sa Hebrews chapter 3, maliwanag po ito. Verse number 7. Sisimulan ko po ang pagbasa. Okay? Verse number 7. Wherefore, as the Holy Ghost said, today, if you will hear His voice, ano daw ang dapat? Harden not your hearts as in the provocation, in the day of the temptation in the wilderness, when your fathers tempted me and proved me, and saw my works for 40 years. Wherefore I was grieved with that generation, and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. So I swear in my wrath. Di ba? Na-displease eh. Bakit hindi po madidisplease ang Panginoon? Pinagdudahan eh. So, pinagdudahan po ang Panginoon, na-displease ang Panginoon, nag-grieve po siya, kaya sabi niya, so I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. So, tingnan niyo po yung consequence. Kaya sabi niya sa mga sinulatan, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God, but exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. While it is said, today, if you will hear His voice, harden not your hearts as in the provocation. Listen to this. For some, when they had heard, did provoke, howbeit not all that came out of Egypt by Moses. But with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that had seen, whose carcasses fell in the wilderness? And to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believe not? Okay, heto po ang sabi ng 19. So, we see that they could not enter in because of unbelief. Kaya inuna ko po yung please don't doubt the Lord. Kasi nga, ang magiging problema, pagka nag-doubt ka sa Panginoon, magiging problema mo yung displeasing the Lord. Magiging problema mo yung departing from the Lord. Magiging problema mo yung disregarding the Lord. At magiging problema mo yung disobeying the Lord. So, ang conclusion ko po, mga kapatid, isettle po natin ang unang don't natin. Please don't doubt the Lord. Anong ibig sabihin? Pag hindi ka nagduda sa Panginoon, di ang tawag doon, pagtitiwala, pananampalataya. Ano po ang sabi ng Bible? Pagka ikaw ay nanampalataya, ano po ang sabi ng Bible? Kasi, but without faith, it is impossible to please Him. Meaning to say, kapag ka nandun yung faith, mapiplease mo ang Panginoon. So, kaya pag na-secure mo yung number one problem, please don't doubt the Lord. Ibig sabihin, pag nagtiwala ka sa Diyos, hindi mo makukumit yung displeasing sapagkat mapiplease mo ang Panginoon. At hindi ka rin lalayo dahil nga may tiwala ka sa Diyos kakakapit. Amen? Okay? Hindi mo babaliwalain kung ano yung kanyang sinabi dahil pagka pinagtitiwalaan mo, pakikinggan mo. At syempre po mga kapatid, hindi ka susuway. So kaya, please don't. Please don't. In closing, uulitin ko po, please don't doubt the Lord. Please don't displease the Lord. Please don't depart from the Lord. Please don't disregard the Lord. And please don't disobey the Lord. Yan po ang isang napakahalagang mensahe. Please don't. Warning po yan. Warning. Kaya umaasa akong napagpala tayong muli sa salita po ng ating Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa muling naging gabay mo sa aming pagsasalo-salo at pag-aaral sa iyo pong banal na salita. I pray, O Father, that you will continue to bless this ministry. May you continue to use this ministry to encourage your people, to equip your people, and to enlighten the minds of your people. I pray, O Lord, that you will continue to give me wisdom. May you continue to guide me, Heavenly Father, sapagkat alam ko po na hindi ko po ito kakayanin sa aking sarili lamang.
I need your wisdom, Heavenly Father. I need your grace. I need your guidance. So please always help me. At nawa, ang iyong lingkod ay lagi maging pagpapala sa bawat isa. Muli po, aming Ama, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin at ang hiling ko po, ingatan mo po sila Brother Virgil at Sister Melissa sa kanila pong biyahe, Panginoon. At umaasa rin po ako na ikaw din po ang siyang patuloy na magpapala sa bawat taga-subaybay ng ministeryong ito. Muli po, Panginoon, maraming salamat. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.